ang kaibigan niya. Wala po may bayad si Mama. Ako po ang naisip niyang magtrabahuhin bilang kasambahay sa bahay ng pinagkakautangan niya, Papa Dudut. Wala na po akong nagawa matapos akong iyakan at pakiusapan ng mama ko. Bukod doon ay sinabi niya sa akin na pag-aaralin ako ng kaibigan niya kapag nagustuhan nito ang pagtatrabaho ko sa kanya. Ang daming likes nito. Bagay na ilunggaban ko na kagad dahil sayang ang opportunity, Papa Dudut. Ang dami niyang likes. Ang dami niyang likes sa gabi. Ay, tagal namang lumabas nun. Esther! Alinig ka nga dito! Ulit na tumigas ko, ha? Kumakalit na pati eyeliner ko! Nandito mo? Ayun, hindi ka pulo. Ikaw kaya kanina pagkalubong ang kilay mo. Ayun, Ngayon ka na. Bumiti ka! Parang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo eh. Ano na lang yan, iba na kaibigan ko magkakita ka doon? Mukhang wala namang puso yung kaibigan yun. Mabuti pa, sumilong muna tayo sa may lilim bago pa tayo ma-stroke. Mabuti pa nga. Ay, buti na lang may malilim dito. Matutos pa na ako kakatayo dun sa tapat ng gate nila. Hindi pa naman ako nakapaglagay ng sunblock. Paano na lang pag nadamay sa skin ko? Ay, nako, Mama. Oo, ayan ka na naman. Nakasimangot ka na naman. Dapat ayusin mo yung itsura mo. Mukha kang tambakol. Eh, grabe naman po kayo magsalita eh. Kung ako mukhang tambakol, ano pa kayo? Eh, mama ko kayo, ma. Malamang, pagkamukha tayo. Ako lang yata mukhang tambakol na naging skincare. Ma, umuwi na lang tayo. Ano? Ano tayo tayo papunta rito? Tapos umuwi lang din pala tayo. Ano ba? Baka natutulog lang ang tita Esther mo. Hayaan mo pag-tutorial ulit ako. Mamaya na po. Ano ba kasing problema mong bata ka? Di ba nag-usap na tayo? Opo eh, kaso nag-aalangan po ako eh. Bakit ka ba nag-aalangan? Hindi ka naman kakainin ng buhay dyan. Nangangatulong ka lang naman. Ayaw mo nun, nakasamayamang bahay na yung magtatrabaho. Mukhang di aircon ng loob ng mansyon nila, puputi ka. Ma, hindi naman po kayo maayos sa usap eh. Ako pa talaga ang hindi maayos sa usap eh. Kanina bago tayo umalis sa bahay, kamo excited ka pumarito. Tapos wala pa nga, akas ka na. Ay ka naman. Kaso alam niyo naman na wala akong masyadong alam sa pangangatulong. Baka isang araw pa lang, palayasin na ako ni Tita Esther. Hindi ka palalayasin nun. Mabait yun. Utang nga niya ako eh. Tapos, pinatali nilang pakasino, kaya nalubog kayo. Mama naman eh. Minamalas lang ako nun. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na tigilan nyo na yung pagsisigan? Kasi wala namang mabuting na idudulot yan sa atin. Tingnan nyo, wala na tayo. Kasi lahat ng pera natin, pati yung puhunan ninyo sa negosyo ni Papa, inaubos na. Kailangan nyo bang magbenta ng mga gamit natin para may pambayad din sa mga pinagkakautangan ninyo. Tapos ngayon, gusto nyo ko magtrabaho sa bahay na yan para mabawasan yung utang nyo sa may-ari? Nasa ng hustisya, Ma? Mabagal ang hustisya rito sa Pilipinas, kaya wag mo nang hanapin. Saka puro ka reklamo. Anak lang kita, mama mo ko. Ako ba rin na nagdala sa'yo ng siyang logo sa sampo? Eh, kung alam ko yung nakasagutin mo ako gusto mo yun, sana pinipin na lang kita sa puso mo noon. Ma naman eh. Ay, kilala ko. Eh, basta, hindi naman ang pagiging nagsigo kasi ako pa rin ang masusunod. Ayaw mo nun. Natutulungan mo ang baba mo na makabayad sa mga utang niya. Saka nangako sa akin ang tita Esther mo na tatatuhin ka niya ng maayos, kaya huwag ka mag-alala. Mataga yun. Anak, alam mo ba na kapag nagawa sa'yo yun, makapag-aralin ka pa? Diba? Pangarap mo mag-kolegyo? Ano nga yung gusto mo? Basta mahal yun eh, kaya hindi natin ako. Ayusin mo ng pagtatrabaho mo makakalibre ka sa pag-aaral mo. Oh, ano? Ayos ba? Magtiwala ka lang sa mama mo. Huwag ka nang sinilangit ka, pumapangit eh. Teka, magtuturbe lang ulit ako. Guys, 1 hour na yung Papa Dudut, marami pong negosyo ang
pamilya ni Tita Esther. At meron silang malaking kumpanya sa Maynila, kaya napakayaman po nila. Yes. Natatandaan ko pa nga na manghang-mangha ako noong unang beses akong nakatunggong sa bahay nila. Pero nakapagtataka na walang katulong doon bukod sa akin. Full-time housewife po kasi si Tita Esther, bali ang mister naman niya, ang busy sa pagpapatakbo ng business nila, samantalang siya ang nag-aasikaso sa bahay nila. Kaya nga po naging hands-on siya sa akin, lalo na kapag tinuturuan niya ako sa mga gawaing bahay na gagawin ko sa kanila. Aminado po ako na nahirapan si Tita sa pagtuturo sa akin kasi may pagkasulo ako. Pero hindi nagtagal ay nagamay ko rin naman ang mga gawaing bahay. Papatulot sa loob ng ilang linggo kong pagkatrabaho kung Tita Esther, ay kong lumabas ang totoo niyang ugali. Sabihin na natin na hindi siya ganun kabait na klase ng tao, lalo na kapag mainit ang ulo nito. At ako, madalas niyang pagbutuhan ng galit niya. Madalas rin niyang isinusumbat sa akin ang mga utang ng mama ko na hindi ko raw mababayaran kahit mga tulong pa ako sa kanila sa panghabang buhay. Hindi rin daw po totoo ang sinabi sa akin ni mama na pag-aaralin niya ako. Gawa-gawa lang daw po yung nanay ko at pero akong nagpapaliwala sa kasinungalingan nito. Nang malaman ko po yun, ay galit na galit po ako sa sarili kong pinapapatuloy. Love stories. Love stories. Minsan lamang po akong bigyan ng day off ni Tita Esther Papadudod. At madalas ay mabibigat na gawain bahay po ang ginagawa ko sa kanila. Ang mga halimbawa ko noon ay ang paglalaba, paglansya, paglalampaso ng sahig, pagbubuskos ng tiles sa bobeta. Paglilinis ng mga appliances na noong una ay wala po talaga akong kaibiya kung paano linisan. Kaya nga kapag pangit ang resulta o hindi ko maayos ang paglilinis ko ay nagagalit sa akin ang gusto ang amo ko. Gusto ko na nga pong umalis sa bahay ni Tita Esther noon. Pero wala naman akong mapunta. Uuwi ako sa bahay namin ng mama ko ay sigurado na naman po malumong sili. Mapagudod. Inis ko po ang pagkakatulong sa bahay ni Tita Esther. Kaya nga po sa utang ng mama ko. Sa ngayon ang iniisip, hindi po niya ako swelduhan. Bali, pinapakain naman niya ako at binibigyan ng matutulugan pero nagtatrabaho po ako ng bayan sa bahay nila Papadudod. Ang sarang dapat na sasabunin ko raw ay binabawas na sa utang ng mama ko. Papadudod, gabi-gabi. Bago ako matulog, ay madalas kong nababasa ng luha ang unang ko sa nakaiyak. Lagi rin po ako nagtatanong sa Diyos kung bakit ko po sinabi ang ganong klase ng parusa. Samantalang wala ko na kung kasalan. Gusto ko nga na hindi patas ang mundo para sa lahat. Mapasok na dito? Hindi. Paano ba? Bakit po? Ano ka dyan? Parang kanina ka nandun. Ano ginagawa mo sa bahay? Siguro ka ba nagkakaroon mo sa'yo? Hindi mo na. Uy, gago po. Wala sa awat mo dyan eh. Sabi mo, hindi po ako nasama kayo. Nasa. Kasi wala ako sinabi. Wala ka ako sinabi. Gawa-gawa kay kwento ah. Alam mo ba na kanina pa makarating sa kusina? Hindi mo na